Hi fam! Hope all is well with you while watching this video wherever you are. Let me encourage you from the Word of God in 1 Peter chapter 5 verse 7. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Sa panahon ngayon, ano ba yung mga nagkukos ng worries or anxieties or even takot sa ating buhay? Unang-una na dito yung COVID-19. As of today, meron ng 552 cases, 35 deaths, and praise God, meron na ring 20 na tao ang nakaka-recover. Pwede ring nagkukos ng worry sa ating buhay yung financial crisis dahil nawalan ka ng work or hindi ka nakakapasok kaya walang pera. Pwede rin yung trabaho mo ang nagkukos ng worry sa'yo. Yung family or relatives mo na may sakit or broken relationship, pwede rin naman yung mga maling nagagawa natin. Lahat ng ito ay nagdudulot ng pangamba at pag-aalala sa ating buhay. Kahit ako nga rin minsan nag-aalala sa tuwing lalabas ako ng bahay at pupunta ng market. Wala rin namang masama na mag-express ka ng nararamdaman mo. Kung papansinin nga natin yung trabaho, yung kayamanan, yung business, even yung status mo sa buhay na wala na lang sa isang iglap dahil sa pangyayaring ito. Dahil dito nagdudulot ito ng pag-aalala at pangamba sa ating buhay. Ang tanong, kanino ba natin pinagkakatiwala ang lahat ng ating alalahanin sa buhay? Naalala ko yung isang kwento, meron daw isang matanda na may buhat-buhat ng sobrang bigat. Sa kanyang paglalakad may isang dumaan na lalaking may sasakyan at pinasakay siya nito. Tinanong siya kung saan siya pupunta, tinuro niya naman ito at habang naglalakbay sila, napansin ng driver na yung matandang lalaki, ikalong-kalong pa rin niya yung bigatin na to. At sabi niya, "Tay, bakit nyo pa binubuhat yung bigati, yung dala-dala nyo? Kaya kung nga po kayo pinasakay para maging magaan ang biyahe nyo." Ang sagot ng matanda, "Ano ka ba naman anak? Pinasakay mo na nga ako dito sa sasakyan mo. Ito ba namang dala-dala ko, ipapapasan ko pa rin sa'yo." Sometimes ganun tayo. Meron tayong mga alalahanin sa buhay natin. At sabi ng Diyos, ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ito. Binibigay nga natin pero partial lang, hindi lahat. Pero sabi niya sa Kanyang salita, casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all on Him. For He cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. Ang gusto ng Diyos, ibigay natin ang lahat ng ating dalahin sa buhay. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay nagmamalasakit sa atin. Siya ang ating kailangan. Siya ang ating sandigan. Siya ay di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ay tapat at totoo. Nais niyang malaman mo kung gaano kalaki, kadakila ang kanyang pag-ibig para sa iyo. Kaya kaibigan, hayaan mong maghari siya sa iyong buhay. Hayaan mong tulungan ka niya sa iyong sitwasyon. Manalig at manampalataya. Tandaan mo, mas malaki ang Diyos natin kaysa sa anumang dalahin natin sa ating buhay. Tayo ay lumapit at kumapit sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, sa oras na to, kami po ay lumalapit sa inyo at pinagkakatiwala po namin ang lahat ng mga alalahanin namin sa aming buhay. Whether finances man ito, trabaho man ito, kalusugan man ito, o yung sitwasyon ng aming bansa, Panginoon, nilalapit namin po ito sa inyo. Sa totoo lamang po ito ay nagkukos ng fear sa amin, ng worry sa amin. But Lord, we are so thankful because you are greater. You are sovereign in everything. Alam namin, Panginoon, na nagmamalasakit ka sa amin. At dahil dito, pinangahawakan namin ang inyong salita na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ikaw ay handang tumulong sa amin. Ikaw ay handa na sagutin ang lahat ng aming mga panalangin. Panginoon, nilalapit din namin sa inyo ang aming mga frontline workers, ang mga doctors, nurse, pulis, kasundaluhan,
ang mga nagtatrabaho sa bangko, sa supermarket, gasoline station, or even yung mga employees na kailangan pumasok sa kanilang trabaho. We ask, Lord, that you protect them. We ask, Lord, that you strengthen their physical bodies. We ask, Lord, that you will continually be with them and give them joy sa kanilang mga ginagawa. Yes, this time pwedeng nakakaranas sila ng lungkot at pagod, pero ikaw, Panginoon, ang kanilang maging kalakasan. We pray for our government, from our president at iba pang mga officials. Unite their hearts, unite their minds. May you give them wisdom para sa gagawin or kung ano yung dapat gawin para sa sitwasyon ng aming bansa. We pray for healing not only for our nation but also for every nation in every part of this world, Lord. We thank you because we know that you are sovereign, you are doing great things even in the midst of difficulties that we are facing right now. We claim yung victory, we claim yung peace mo and joy mo, and we know that these prayers are already answered. We pray this and declare this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Bye.